Back to school na ulit ang mga estudyante, kaya back to reality na naman tayo. Pagkatapos ko asikasuhin ng panganay ko sa pagpasok sa school, eto't mga lulutuin ko naman ang inasikaso ko dito sa kusina. Bumili nga lang ako ng manok kanina at i-aadobo ko nga to. At habang pinapainit ko pa ang kawali, ay nagayat nga muna ako nitong kalabasa dahil eto nga ang pagkain ng batang maliit. Pero hindi lang yung kalabasa dahil halo-halong gulay nga yan. Basta may gulay dito sa bahay, yun lang talagang pinapakain ko sa batang maliit. Minsan halo-halong kalabasa, sayote, patatas, carrots. At kapag bumibili ako ng manok, pinapasamahan ko ng chicken breast dahil yun nga ang hinahalo ko sa pagkain ng batang maliit para naman may karne pa din yung pagkain niya, hindi yung puro gulay na lang. Nilalagyan ko na nga din ng konting bigas para yan na nga din ang kanin niya. Isang lutuan lang dahil pinaghahalo-halo ko na. Hindi ko pa nga din nilalagyan ng pampalasa dahil may lasa naman yung mga gulay kagaya na lang ng kalabasa at saka patatas. Tapos wala na nga ding laman itong mga bigasan ko kaya sinalinan ko na nga din ng bigas. Hanggang ngayon nga hindi pa rin ako marunong magbukas ng bigas. Kaya minsan ginugupit ko na lang talaga yung sako. Tapos eto nga nakapaggisa na nga pala ako ng sibuyas at bawang at nagisa ko na nga din tong manok at nung magmantika na tong manok, nilagyan ko na ng mga pampalasa. Habang inaantay ko pa nga maluto ang manok at saka pagkain ng batang maliit, nagayat naman ako dito ng carrots at saka nitong manok dahil gagawa nga ako ng Shanghai. Naisipan ko nga gumawa ng Shanghai para nga matry ko tong bagong blender ko at para na din pambaon ng panganay ko. Kulang nga ang ingredients ko pero okay lang, kami-kami lang naman ang kakain. Ang ganda nga nitong bago kong blender, hindi na natin kailangan ng kuryente dito dahil manual lang to, tapos ang dali-dali pa niyang gamitin. Kaya kahit walang kuryente, pag gusto natin gumawa ng Shanghai o kaya may i-blend tayo, makakapag-blend na tayo. Malaki na din yung pinaka-blade niya kaya nakaka-blend talaga siya ng karne at saka ng mga gulay. At ayun nga, pagkatapos kong i-blend ang pang Shanghai ay iginisa ko nga muna. Iginigisa ko talaga yan para sure na luto talaga. Pagkatapos ko igisa, hinugasan ko na nga ang mga hugasin sa lababo at pinakain ko na nga din yung estudyante ko pati na din yung batang maliit. Tapos eto nga't kinahaponan nalabas na mga estudyante ko saka pa ako nakapaglinis ng bahay dahil nung pinapatulog ko nga ang batang maliit pati ako nakatulog na din. Pero okay lang yun, at least nakatulog ako, puyat din naman ako dahil minsan talaga gabing-gabi na ako natutulog dahil nag-e-edit pa ako ng mga video ko. Tapos gigising pa ako ng maaga para asikasuhin ng panganay ko, paplansyahin ko pa yung uniform niya. Basta napaka-busy ko talaga ngayon, lalo na ngayon na ang dami-dami ko talagang ginagawa. Tapos eto nga, naisipan ko na nga tanggalin etong dinikit naming foam bricks last year at talaga namang na-disappoint ako nung matanggal ko yan. Napanood ko naman dati si Mami Roxanne at saka si Mami Inday. Nilalagyan nila ng thinner yung foam bricks kapag tinatanggal nila. Kaya lang, meron kasi akong baby dito sa bahay. Sabi nila medyo mabaho nga daw yung thinner. Kaya ayan, nung tinanggal ko nga itong foam bricks, ang dami talagang naiwan na dikit. Kaya ako nagbabala kayo maglagay ng mga wallpaper sticker sa pader nyo tapos gusto nyo yung pang matagalan talaga. Etong foam bricks ang gamitin nyo dahil madikit talaga yan. Ay naku, ano kayang gagawin ko sa mga naiwan na yan?